simbahang ito. Nilibot ko din ang lugar kasama niya at doon ay nasabi niya ang patotoo na ang kinatatayuan namin noong mga oras na iyon ay karugtong lang ng simbahan sa ilalim nito. Kaya ito ay kilala sa tawag na simbahan sa loob ng simbahan. Ngayon, pupunta naman tayo sa Nauhan Lake. Mga kaibigan, halos isang oras po galing sa Simbahang Bato na kami ay naglakbay patungo dito sa Nauhan Lake. At ito na nga po nun. Ito na po yung buong Nauhan Lake. At nakikita niyo po ang mga bangka kung saan yan po ang ginagamit ng mga residente dito sa pangingisda. Ipinagmamalaki ng Mindoro ang lawang ito hindi lang sa kagandahan nitong taglay, ngunit dahil na rin sa kabuhayang ibinibigay nito sa mga residente ng 4 na bayan ng Oriental Mindoro, ang Nauhan, Pola, Victoria at Socorro. Ito ay may kabuoang sukat na 8,125 hectares of open water, 1,412 hectares of marshland, and 5,030 hectares of terrestrial catchment. Ito ang tinatayang pang-5 pinakamalaking lawa sa bansa. Dahil dito, pangunahing hanap buhay ng mga tao ang pangingisda. Ito si Aling Merly Salvador, isa siyang residente dito malapit sa lake. Halos 30 years na siyang naninirahan dito sa lake at talagang ang pangunahing hanap buhay nila na kanyang asawa ay ang pangingisda. Pumunta ako sa Barangay Malabo upang ma-interview ang mga residente dito. Dahil nahiya ang iba sa kamera, si Ate Marley ang game na nagpa-unlock sa aking imbitasyon para makausap ko. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung mga isdang inyong mga nahuhuli? May dalag, may tilapia, may dito, lambat, yan ang matulog mo. Nanay, nakita ko po doon may mga nakabilag po tayong mga isda doon ng mga tuyo. Puntahan po natin. Yun ang kanila. Sinamahan ako ni Ate Merly sa tabing dagat kung saan naroon ang kanyang mga ibinilad na isda na siyang ginagawang tuyo. Nalaman ko na ang pagbibilad ng mga ito ay tumatagal lamang ng maghapon at siya ready na para ibenta sa talipapa. Ibang hanap buhay din ng mga residente dito ay ang pag-aalaga ng mga itik. Ang puti kasi ng tabing lawang ito ay mainam sa ganitong hanap buhay. Matapos ang ilang paglalakbay sa mga bayan ng Oriental Mindoro, mula Nauhan, Victoria, maging sa Socorro, kung saan naroon ang Simbahang Bato, Nauhan Lake, Mount Halcon, maging ang mga mangyanan, oras na upang magpahinga sa sikat ng araw dito sa Puerto Galera kung saan nandirito ang Tamaraw Falls. Ang Tamaraw Falls ay isa sa mga ipinagmamalaki ng Oriental Mindoro. 423 talampakan ang taas ng talon na ito na makikita lamang sa tabing daanan. Sino ba naman ang hindi mapapatigil sa kagandahan ng talon na ito? Ang rumaragasang tubig mula sa itaas ay talagang nagbibigay ng atraksyon sa mga turista. Ang Tamaraw Falls ay nagsisilbing panghalili sa mga dagat tulad ng sa White Beach. Kahit na may ibang talon sa isla ng Mindoro, ito pa rin ang nagbibigay ng makapigil hiningang tanawin para sa mga turista. May magkakasunod pang maliliit na mga talon sa daluyan nito na nagtatapos sa pagbagsak ng malamig na tubig na siyang pinapaliguan ng mga tao sa isang swimming pool. Sa lugar ding ito ay may nakalaan na picnic area kung saan ay may mababang halaga kung sino man ang may gustong pumasok dito. Sa tabihan nito ay may bilihan ng mga souvenirs tulad ng mga bracelets at t-shirts na pwede ding ipasalubong. Dahil sa init ng panahon, hindi ko napigilang puntahan ang talon at doon ay maligo.
ba mga kaibigan? Mas malamig ang pakiramdam kung aahon ka dito sa tubig dahil ito sa malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Mataas kasi ang temperature ng hangin dito, palibhasa ay sariwa pa ang hangin at mataas din ang lugar. Kahit sa wakas, nakaligo din ako sa talo ng Tamaraw. Para may pakita ko sa inyo ang kaibahan ng ibang tanawin sa Tamaraw Falls, minabuti kong puntahan ang White Beach, Puerto Galera. Bagamanat ang daan ay nakakatakot para sa hindi sanay bumiyahe dito dahil sa malalim na mga bangin, hindi na din ito maaalintana ng mga turista dahil sa kagandahan ng dagat na umaagaw sa atensyon nila. Talagang nakakapanabik ang bayan ng Puerto Galera. Ngunit taliwas sa kayumian ng talon, ang White Beach ay isang lugar kung saan dagsa ang mga tao, lalo na kung sa panahon ng bakasyon. Kilala ang bayan na ito sa buong mundo, hindi lang sa kagandahan ng mga dagat, ngunit maging ang magagandang corals at iba't ibang species ng isda, mga alimango, sugpo at iba pa na laman ng yamang tubig na ito. At dahil dito, naging paborito ng mga divers ang lugar na ito. Siyempre, hindi makukumpleto ang paglalakbay ko kung hindi bibisitahin ang White Beach dito sa Puerto Galera. Sa kabila ng matingkad na sikat ng araw, heto pa rin ako, minisita pa rin ang White Beach. Turismo ang pangunahing kabuhayan sa lugar na ito. Kaya naman, iba't ibang hotels at resorts ang makikita dito. Mga activities tulad ng beach volleyball at rides tulad ng banana boat, jet ski, at syempre, nariyan din ang scuba diving na magbibigay kulay sa pagtigil mo sa lugar na ito. Caroline. I'm from France. So, how do you know this place? I have a friend working here. Yeah. Is it real? No, he's not. What did you like here in Puerto that made you stay here? Yeah, it is. Okay, it's the same. What did you Because of the diving. already? So how long do you plan to stay here? I've been there 3 weeks and I'm leaving tomorrow. So, what can you say about the place? It's nice, it's sunny, it's hot. So you love the sun. Oh yeah. What other beaches do you love? I love the beaches in the Gili Island in Indonesia. How do you compare those beaches here in France? Well, that's the only beach I've seen here. It was like quite good. But it's not too windy.